Hello mga kaindi, magandang madaling araw po sa ating lahat, sa ating mga taga-subaybay sa ating YouTube channel. So maraming salamat po at samahan po ninyo ako sa ating munting talakayan upang ating malaman ang ating pananampalataya. Ang ating pong itatapik sa araw na ito ay tungkol kay Santa Claus. Sino nga ba ang tunay na Santa Claus at kung sino po ang dapat nating paniwalaan at kung ano po ang tunay ng kaanyuhan, no? Salamat po sa inyong lahat na patuloy na sumusubaybay sa amin dito. Paki-shoutout po kung okay po yung ating loud. Napakagandang po ng ating itatapik ngayon patungkol po kay Santa Claus, no? Na maraming mga kapwa nating mga kapananampalataya na hindi tunay na nakikilala sino si Santa Claus at dapat po nating alamin. Narito po si Brother Melchor ay magbabahagi ng munting kaalaman upang tayo po ay tunay na makaalam sa ating pananiniwalaan at pinananampalatayaan patungkol kay Santa Claus. Si Santa Claus po ay dapat nating malaman kung sino po siya. So samahan niyo po ako sa maikling oras na ating tatalakayin. Bago po ang lahat, maraming salamat sa mga taong patuloy na nagbibigay sa amin ng material, financial, spiritual, no? Hindi na po namin i-mention ang kanilang name. Sa lahat din ng mga frontliners, patuloy po natin silang ipagdasal. Sa lahat ng mga OFW sa iba't ibang panig ng daigdig, patuloy po natin silang ipananalangin, no? Salamat din po sa walang sawang pagtangkilik nyo po sa ating YouTube channel at page, no? Meron po kaming another YouTube na ginawa, yung Faith Seeking and Understanding. Meron po doon mga dagdag kaalaman para po sa ating ikatitibay at ikalalalim ng ating pananampalataya. Samahan po ninyo ako. Ang ating pong video na ito ay pwede nyo pong i-share, i-like, and subscribe. Ito po ay mayroong copyright at mayroong tinatawag nating restricted, no? Gawin nyo lang po, share, subscribe, and like. So maraming pong salamat. Tunghayan po ninyo ang ating mahikling kwento para po kay Santa Claus, no? Sino po ang tunay na Santa Claus, no? So bakit po madaling araw ko ginawa? Kasi po nung Sunday po, December 6, kami po ay nag-apostolate, no, sa mga inmates, no? So kaya ngayon ko lang po ito tatalakayan. Dapat po itong December 6 pero may schedule po kami para po sa pag-evangelization sa mga inmates, no? Successful naman po. So samahan niyo po ako at tunghayan kung sino si Santa Claus. Ang tunay pong Santa Claus na kinikilala ng simbahang Katoliko ay hindi po yung Santa Claus na nakikita natin sa commercial na mayroong matabang mama, may bigote at may sombrerong pula at nakasuot ng kulay pula at may mahabang puting-puting balbas. Hindi po yon ang tunay na Santa Claus na kinikilala ng simbahang Katoliko. At take note niya po, kung pagmamasdan po ninyo ang loob ng simbahang Katoliko, wala po kayong makikitang Santa Claus sa loob ng altar ng simbahang Katoliko na nabibilang siya bilang isang santo, no? Wala pong Santa Claus na ganong itsura sa loob ng simbahang Katoliko. Pansinin niyo po, lalo-lalo na ngayong magpapasko po. Wala po sa loob ng ating simbahang Katoliko yung Santa Claus na mamang mataba na may malaking pangangatawan na nakasuot ng pula at may mahabang balbas at mayroong sombrerong pula. Wala pong ganon. Hindi po yon ang tunay na Santa Claus na kinikilala ng simbahang Katoliko. Tunghayan niyo po kung sino po ang tunay na Saint Nicholas or Santa Claus na ating iyahayag. Siya po ay walang iba na pinagdiriwang natin noong December 6, no? Ang kanyang kamatayan ay December 6. Walang iba kung hindi si Saint Nicholas ng Myra, no? Si Saint Nicholas of Myra, isa sang obispo at siya'y nabuhay during that time ng 3rd to 4th century AD. Basahin niyo po ang kanyang biography kung paano siya nakilala bilang isang cheerful giver at isang generous, no? Ito po ang kinikilala nating tunay na Santa Claus na si Saint Nicholas ng Myra. At bakit po tinawag itong Saint Nicholas of Bari, no? Tinawag na siyang Saint Nicholas of Myra at tinawag din siyang Saint Nicholas of Bari. Bakit? Tunghayan niyo po kung bakit po siya tinawag na ganon. So maraming salamat po, no?
Annalyn Bragad watching from Canada, Toronto. Salamat, no, Annalyn Polanco, no, at ikaw ay nagising. So, tatalakayin natin sino nga ba ang tunay na Santa Claus. Meron po akong munting libro dito na sabi rito, The True Story of Saint Nicholas. Ito po yung tunay na Santa Claus na kinikilala ng ating simbahang Katoliko. Pakinggan nyo po kung ano po talaga ang kanyang tunay na biography o kasaysayan. Sabi dito sa aking libro na babasahin, sabi rito, a long time ago, about 263 years after Jesus was born in Bethlehem, a boy named Nicholas was born in Patara, no? Ito pa lang si Saint Nicholas ay ipinanganak sa lugar na tinatawag nating Patara, no? Tinatawag na Patara, a seaport town on the Sanctus River in province of Lycia in Asia Minor. Meron ba tayong mababasa na mayroong Patara sa Asia Minor doon sa Biblia? Ayon sa ating binasa, no, na itong si Saint Nicholas ay isinilang doon sa Patara sa Asia Minor. At tinutukoy po sa Biblia ang kanyang lugar na sinilangan. Mayroong pong Patara sa Biblia, no? Ito po ay mababasa sa Acts of the Apostle chapter 21 na kung saan nagpunta doon sila Apostol Pablo papuntang Jerusalem. Nagpunta sila rito, sabi niya. Sa chapter 21 verse 1, pagkatapos naming magpaalam sa kanila, kami naglakbay papuntang Kos. Kinabukasan, dumating kami sa Rodas at mula roon nagpatuloy kami sa Patara. So, nandoon yung tinutukoy na Patara kung saan ipinanganak si Saint Nicholas, no? Doon po nagmula yung ating obispo na kinikilala nating tunay na Santa Claus. Tuloy natin. Sabi pa dito, not many people had heard about Jesus Christ and the good news he had brought to the world, but Nicholas' father and mother had, so they were called Christian, no? Na-convert na yung mga magulang ni Saint Nicholas na taga Patara para maging isang Kristiyano, no? Okay, tuloy natin. Saint Paul had sailed from Patara. Gaya ng sinabi ko, no? Si San Pablo ay nagpunta sa Patara ayon sa Acts chapter 21 verse 1, no? At siya'y nagtuloy kami sa Patara. Okay, so nandoon yung lugar kung saan nagmula yung tunay na Santa Claus, si Saint Nicholas, no? Ng Patara o ng Mira. Tuloy natin. Mayroon bang mababasa na siya ay taga Mira? Meron po. Basahin natin. Today we know Asia Minor as a Turkey. But in Nicholas' day, it was part of the Roman Empire. Sa panahon ni Nicholas, itong Patara o Mira ay sakop po ito at ito po ay na-belongs at ito po ay parte ng Roman Empire o emperor ng Roman, no? Sabi rito, the Roman Emperor Diocletian believed the Christian were bad people, no? Itong si Diocletian, isa rin po itong Christian persecutor during that time ni Saint Nicholas, no? So he often put them in prison or even had them to kill. Pinapapatay nitong si Diocletian. Nicholas grew up to the fine man whom everyone loved, no? His parents died when he was about 20. Noong 20 years old na si Nicholas, si Saint Nicholas ng Mira, no? Lycia, ito po yung ano ng Lycia, no? Meron bang Mira sa Biblia, no? Mira, lugar ng Mira, no? Basahin po natin yung Acts chapter 27 verse 5. Nandito po yung sinasabi kong Mira na kung saan isinilang si Saint Nicholas na kinikilala nating Santa Claus. 27 verse 5. Dumaan kami sa tapat ng Cilicia at Pampilya at kami dumating sa Mira, isang lungsod ng Lycia. Ayan, no? Sakita mo na yung Patara, yung Lycia, at yung tinatawag nating Mira na lupang sinilangan na pinagmulan ng original na Santa Claus na si Saint Nicholas. Tandaan niyo po, wala pong Santa Claus na nanggaling sa North Pole. Tandaan niyo po, no? Hindi po totoo na si Santa Claus ay nakatira sa North Pole. Imbento lamang yan ng mga taong tutukuyin ko mamaya, no? Ulitin ko po. Wala pong katotohanan na si Santa Claus ay taga North Pole.
Tatanong niyo sa akin, papaano mo nalaman, brother? Isasalaysay ko po kung sino po ang nag-imbento na si Santa Claus ay nakatira sa North Pole. Wala pong matatagpo ang Santa Claus sa North Pole gaya ng pinapakita ng mga commercial sa TV. Ang tunay na Santa Claus po ay nakatira sa Patara ayon sa binasa kong Acts chapter 25 verse 1 at doon din po sa kanyang pinanggalingan sa tinatawag natin sa lungsod ng Lycia na Mira. No, doon po kaya tinawag siyang Saint Nicholas of Mira. Ulitin ko po, wala pong tunay na Santa Claus na nakatira sa North Pole. Okay. Sabi nito, the story of told that friend has been heard. Okay, sabi nito, meron pang isang kasaysayan. Bakit kinilala ang pagiging cheerful giver at generous nitong si Saint Nicholas ng Mira, no? Kasi po si Saint Nicholas of Mira ay lumaking sa pangangalaga ng kanyang mga magulang na mga tunay na Kristiyano. Nung ito'y na mga matay, napamana sa kanya ang naiwan nitong mga kayamanan. Mayaman po ang angkan ni Saint Nicholas, no? Papaano siya naging cheerful giver? Unang-una, mayroon pong kaibigan niya na nangangailangan ng dory sa kanyang mga anak. Pagka hindi nakabayad ng dory itong mga batang ito, ay ibebenta bilang slave, magiging alipin, no? Nagwo-worry itong kaibigan ni Saint Nicholas. Kaya during that time, kinagabihan si Saint Nicholas, pumunta sa bahay ng kanyang kaibigan na patago at hinagisan niya ito ng ginto na nakabalot sa bag. Nung nagising itong kaibigan niya, nakita niya na mayroong ginto at during that time, naikasal ito, no? Pangalawa, ganun din ang pangyayari sa kanyang tatlong anak. Hanggang sa pangatlo, nagduda na siya kung sino itong taong ito na naghahagis ng isang bag na ginto para sa dowry ng kanyang anak. Dahil pag hindi si itong babae na to, sa kanilang tradisyon at kultura, kapag hindi ka nakapagbigay ng dory, ibebenta ka bilang slave. Kaya itong si Saint Nicholas ay gumawa ng paraan para matulungan ang kanyang kaibigan. So, anong ginawa ng kaibigan niya? Dahil sino ba itong taong ito na 10 oras ng gabi ay nagbibigay ng ganong biyaya para sa kanila? Hanggang sa nadiscover niya, no? Na-discover niya, ito pala ay ang kanyang kaibigan na si Saint Nicholas. Tinanong siya ito, bakit mo ginagawa ng patago? Bakit hindi mo na lang ibinibigay ito ng harapan sa amin? Ano ang sabi niya? Ang ginamit niya yung sinabi ni Jesus, kung ikaw ay magbibigay, huwag mo nang ipaalam sa kaliwa, no? Huwag mo nang ipagmamakaingay ito. Nagulat itong kaibigan ni Saint Nicholas. Yun ang pinanghawakan ni Saint Nicholas. Kaya nga sa panahon natin ngayon, di ba, yung mga bata nagsasabit ng mga stocking, nagsasabi ng socks na iniintay si Santa Claus, na hindi nila alam yung Santa Claus na naglalagay ng mga regalo doon ay yung pong ating mga magulang at mga kapatid, no? Kahit ako po, nung bata ako, sabi ko, maglalagay ako ng mga sack doon sa bintana, sa pintuan, at hihintayin ko, at gusto kong makita si Santa Claus. Ang sabi ng mga magulang ko, patulog ka na, madaling araw dumarating si Santa Claus. Hindi ko alam na ang tunay palang Santa Claus na nagbibigay doon sa ating mga bahay-bahay, yung mga magulang natin, no? Nalaman ko lang yan nung malaki na ako, no? Ulitin ko po, wala pong tunay na Santa Claus na nakatira sa North Pole. Okay, sabi dito, yung siya ng kinento ko sa inyo, no? Biography po ito ni Santa Claus, no? Sabi dito. Okay. Nicholas came after dark. His friend caught him and asked why he gave this present secretly. Hinuli nung kaibigan niya kung sino tong nagbibigay ng dowry para hindi maibenta sa slave ang kanyang maanak. Kaya inabangan niya itong taong ito, no? Nung nahuli ito ng kanyang kaibigan, sabi, his friend caught him and asked why he gave this present secretly. Bakit mo ito binibigay ng patago? Sabing ganun. Nicholas must have told him that Jesus had said that when you give away something, do it secretly, no? Sabi niya ganun, for God our Father who knows all that you do will reward you. Some people say that Nicholas put the money in stocking and dropped them down in the chimney. Perhaps that is why we hang our stocking by the fireplace on Christmas Eve. Doon nakuha ng mga kapanalig natin na naglalagay ng mga ano, no? Kasi ang pananaw ni Saint Nicholas ng Mira
ay dapat po tayo ay gagawa ng mga bagay na hindi kailanman ibabandera o sasabihin yung ating mga itinutulong, no? Gaya ng kanyang pinanghawakan, kaya lihim siyang nagbibigay at tumutulong, no? Yun po ang tunay na Santa Claus, tumutulong, nagbibigay ng hindi sinasabi ng kahit kanino man. Kaya yun po ang ating panghawakan. Kung magbibigay po tayo, wag po tayong umasa na ibabanggitin yung ating pangalan, no? Kaya nga dito po sa aming page, sa aming channel, yung mga tumutulong sa amin, hindi po namin kailanman binabanggit ang pangalan dahil ang alam namin si Lord ang magbabalik sa kanila ng siksik, liglig at umaapaw. No, wag po kayong magtatampo kung hindi namin binabanggit ang inyong pangalan kung nagbibigay po kayo ng financial na tulong, no? Dahil pinangangalagaan po namin na ang mga biyayang bibigay sa inyo ng Diyos ay siksik, liglig at umaapaw. Ayaw po namin ibandera yung mga kabutihang ginagawa niyo sa amin. Gaya po, yun po ay pinangahawakan ni Saint Nicholas at yun din po ang aming pinangahawakan para sa inyong mga biyaya na ibinibigay ng Diyos. Amen. Ano pa? Kagaya rin po ng isang legends natin, itong si Saint Nicholas, sabi dito, okay. Nicholas decided that would spend his life telling people about Jesus. Nangaral na siya and his church. So he went to the live with a group of men who also loved God. He soon became their leader and was made the abbot of the monastery of Holy Zion. No, naging abbot siya, kumbaga naging monghe near the city of Myra. Ayan, no? Naging siya, abot doon sa city of Myra. Gaya ng sinabi ko, doon sa Gawa 22:7, binanggit doon, 27:5, 27:5 ng Gawa. Sabi doon, dumaan kami sa tapat ng Cilicia at Pampilya at kami dumating sa Myra sa lungsod ng Lycia. Doon po naging mongha at naging abot itong ating si Saint Nicholas, no? Sabi rito, he's near the city of Myra, the capital of Lycia, northwest to the islands of Cyprus. Okay. Once he went to a ship to the Holy Land to see the country where Jesus had lived. The sea became very rough and the wind blew wildly. The sailors were frightened, but Nicholas prayed that they might have to safe voyage. His prayer was answered, and even today the sailors live in the port, ibig sabihin, daungan, no? Of the world. Their friend says to them, may Saint Nicholas hold the tiller. Kaya po si Saint Nicholas ay isa pong patron ng mga mandalakbay, lalo-lalo na ng mga seafarer at yung mga seaman, no? Yan po ang patron ng mandalakbay, si Saint Nicholas. Even si Columbus, even si Magellan, no? Patron nila si Saint Nicholas na isang mandalakbay. Okay. So, meron pa pong isang kasaysayan na itong si Saint Nicholas ng Myra na obispo ay kasama po, ito po yung libro na gagamitin natin. Another legend that Saint Nicholas participated in the First Ecumenical Council at Nicaea. He was incensed at some remark of the heretic Arius, no? Kasi itong si Arius, isa itong heretiko na tinutulog sa yung pagiging Diyos ng ating Panginoong Hesus. Sabi rito sa isang legend, sa isang pangyayari, nandoon din si Nicholas, umatin doon, no? Na kina-counter niya yung stand ni Arius. Sabi dito, about Christ that the punch Arius in the nose, no? Ibig sabihin, dinunggol niya yung ilong ni Arius during the time ng debate. That was considered an inappropriate debating technique. Even in that distant time when theology was important enough to fight violent about, no? Mali daw yung ginawa niya noon. No? Then, the leaders of the council took away Nicholas' bishopric and put him in prison, no? Inani siya sa pagiging obispo at ikinulong siya dahil na siya sa stand ni Arius na si Arius na isang heretiko na pinakakalat si Kristo ay hindi tunay na Diyos. Kaya nainis siya, dinunggol niya ilong nito dahil nga merong rules doon sa debating na bawal manakip, tinanggal siya sa pagiging obispo at siya ay kinulong. But Christ and Mary, according to this tale, appeared to those leaders. Nagpakita itong si Mama Mary at si Jesus Christ sa leader na nagtanggal kay Saint Nicholas bilang obispo, no? Ito ang pangyayari. One bearing Nicholas Somophorion, a bishop, stole marked with crosses, and the other of Book of Gospel. As a result, Nicholas' fellow bishop set him free and returned to him
to office, no? Pinakawalan siya sa kulungan at ibinalik siya bilang obispo ng Mira. Ayan, no? At ito rin yung mga pangyayari na may naglalakbay na tinawag si Saint Nicholas para iligtas sila sa kanilang paglalakbay, naligtas po sila. Kaya itong si Saint Nicholas ay hindi lang patron ng pagiging mapagbigay, siya rin po ay patron ng mga manlalakbay. Ayan, yan po ang tunay na Saint Nicholas. Ngayon, meron po akong ipapakita sa inyong picture, no? Ito po, no? Ito po ang kanyang picture. Tingnan niyo po. Ayan. Ito po ang tunay na Saint Nicholas, no? At ang kanyang tunay na kasuotan na dinipik ng Peking Santa Claus ay ito po ang tunay na kasuotan ng tunay na Saint Nicholas during that time. Dahil ang mga obispo po ay nagsusuot ng mitre na red at ng damit na red. Ito po. Ayan. Ayan po ang tunay na Saint Nicholas that time, no? Kaya dinipik po iyan nito. Ito po ang nagdepict niya, no? Ito po, no? Kinounter iyan ng isang commercial na tinatawag nilang Santa Claus Kuno. Ito. So napakalayo po ng itsura ng Santa Claus na pinaniniwalaan natin, no? Sa itsura ng tunay na Saint Nicholas na Santa Claus na kinikilala ng ating simbahan. Nakita niya po, may hawak na Coca-Cola yung Santa Claus dito. Sino po ang nagpakalat ng ganitong Peking Santa Claus na nakatira raw sa North Pole? Kahit po pumunta kayo sa North Pole, wala po kayong makikitang Santa Claus na ganito ang itsura. Imbento lamang po yan. At wala rin po talagang Santa Claus na nakasakay sa reindeer na mayroong Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Tunghayan niyo po kung paano ito paano minak ng kaibayo natin sa pananampalataya ang tunay na Santa Claus. Hindi po mga Katoliko ang gumawa hindi po mga Katoliko ang gumawa ng Santa Claus doon sa Coca-Cola kung hindi yung mga separated brethren natin, no? Tunghayan niyo po ang aking isasalaysay sa inyo kung sino po ang nagpasimuno ng Santa Claus na yan, no? Sino po yan? Ito po, basahin natin, no? Ito po, para po makita natin ang tunay na Santa Claus. Sabi ito, as the year passed, Santa Claus evolved in popular culture into large, heaviest person. One of the first artists to define Santa Claus' modern image was Thomas Nast. Si Thomas Nast ang nag-imbento ng ganong itsurang Santa Claus na may na may mahabang balbas na puti, nakasuot na pula at matabang mama. Iyan ay produkto po ni Thomas Nast na isang protestante at hindi Katoliko. An American cartoonist. Karamihan po sa mga protestante ay taga-Amerika, no? On the 19th century, in 1863, a picture of Santa Claus illustrated by Nast appeared in Harper's Weekly. Yan, noong 1863. Doon lumitaw yung Santa Claus na ganun ang itsura. Tuloy natin. The story that Santa Claus lived at North Pole, ito yung sinasabi ko, may also have been Nast's creation. Si Thomas Nast din, ang nag-imbento o na nag-create na ang kasaysayan kuno na si Santa Claus ay naninirahan sa North Pole. Imbento lang po yan ni Thomas Nast at hindi ng simbahang Katoliko. His Christmas image in the Harper issue date on 29 December 1866 was a collage of engraving titled Santa Claus and His Work, which include the caption Santa Claus Jill. Ayan. Ang nag-imbento po na sinasabi rito ay si Thomas Nast na si Santa Claus daw ay nakatira doon sa North Pole. Pero wala po talagang Santa Claus doon sa North Pole. Imbento lang po ito ni Nash, no? Ni Thomas Nash. Ayan. So, dito natin makikita kung sino yung nag-imbento. Hindi po ang simbahan ang nag-create ng Santa Claus na may matabang mama, na may bigo, balbas na mahaba at nakasuot na pula, may somblerong pula. Kung hindi po ito ay imbento ni Thomas Nash.
during that time noong 1866 at pinaniwala niya ang mga tao na itong matabang mama na to na nakasuot pula ay nakatira sa North Pole, pero wala pong matibay na basahan na itong mamang ito ay umiiral sa North Pole that time. Okay. At ito pong itsura na to kung saan po nila to kinuha, no? Ito po ay kinuha yung itsura na to doon sa Dutch, no? Ito yung Diyos ng mga Dutch o ng mga German, no? Yung tinatawag nating Odin, no? No, siya Odin, yung Odin, no? Ginamit nila yan at tinatawag ito sa modernong panahon na God of Thunder na si Thor. Doon nila kinuha ang itsura nito, hindi doon kay Saint Nicholas of Tolentino, no? Na may ito meron tong sinisigarilyong pipa, na nananabako ng pipa, no? Kinuha nito nila sa God of Odin ng mga Dutch, no? Tinatawag nila tong Sinterklaas, no? Yung Odin na to, no? Yung God of Odin, no? Tunghayan po natin. Ito. Sinterklaas was Americanized into Santa Claus. Ayan, no? Na-Americanized, no? Ginawa ng mga Amerikano itong Sinterklaas na to. Hindi po ito totoong si Saint Nicholas ng Mira. Ito po yung God of Odin o yung tinatawag nilang God of Thunder na mga German na si Thor, na nakasakay sa karwahe na hila-hila ng mga kabayo. No, hindi po ito imbento ng Katoliko. Ito po ay imbento ng mga separated brethren natin, no? Dito natin makikita, no? Mga kaindi, binibigay po po sa inyo ito para malaman nyo ang tunay na pananampalataya natin kung sino ang tunay na Santa Claus. Sabi dito, the God Odin's role during influence concept of Saint Beard and his gray horse traded in reindeer in North America, Margaret Baker. Ayan, sabi dito. Babasahin natin, no? The God Odin's role during the Yuletide period has been theorized as having influenced concept of Saint Nicholas in a variety of facets, including his long white beard and his gray horse for nightly rides. Odin, yung Odin nila, no, dun to kinuha yung Santa Claus na ganun ang itsura, upang imak yung tunay na Santa Claus na cheerful giver, generous at sikretong nagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. Sa God of Odin ng mga Dutch na tinatawag lang Sinterklaas. Okay, Dok. Ito po ay dagdag kaalaman para po hindi tayo mauto ng mga separated brethren natin, lalong-lalo na yung tumutulik sa saan daw mababasa sa Biblia si Santa Claus. Actually, imbento po yan ng mga protestanteng reformist para imak yung tunay na Santa Claus na kinikilala natin. At yung salisang Santa Claus po, hindi po talaga Santa Claus yan. Saint Aclaus. Pinaghiwalay yung A, idinikit dun sa Saint. Kaya ang naging basa, Santa Claus. Pero ang tunay pong pronounce niyan ay Saint Aclaus. Hindi po Santa Claus. Na-corrupted na lang sa Santa Claus. Pero ang original po niyan, kung papakinggan nyo, yung mga Amerikano, Saint Aclaus. Saint Aclaus. Okay, no? So maraming salamat. Gaya ng sinabi ko sa inyo, siya po ang original na Santa Claus, si Nicholas ng Mira, at hindi yung Santa Claus na nakatira kuno sa North Pole na inimbento ni Thomas Nast during the time ng 18th century. Okay, ulitin ko. The Christianization of Germanic Europe, this figure may have absorbed elements of God of Odin. No? Doon nila kinuha yon ng mga protestante. Then, ikinakapit ngayon ng mga separated brethren natin na sa atin daw galing yon. Hindi po. Ang tunay na Santa Claus po natin ay si Saint Nicholas ng Mira. Iba po yung Saint Nicholas ng Tolentino. No? Iba po yon. Okay. Kailan ba ito ipinakita? Basahin natin. The American image of Santa Claus was further elaborated by illustrator Thomas Nast, no? Sinabi ko na, no? Isang cartoonist sa Amerika na nag-imbento ng ganong itsurang Santa Claus, pero wala pong ganong itsurang Santa Claus na nag-i-exist. Ito po ay imbento lamang ng cartoonist na si Thomas Nast, no? Who depicted a rotund Santa or Christmas issue of Harper's Magazine from the 1880s to the 1860s to the 1880s. Nast added such details as Santa's workshop at the North Pole
and Santa's list of the good and bad children of the world. Ayan, sinas talaga ang nagpakalat na itong si Saint Nicholas, si Santa Claus kuno ay nakatira sa North Pole. Wala pong Santa Claus na matatagpuan doon gaya ng binibida o kino-commercialize nitong Coca-Cola. Tuloy natin. A human-sized version of Santa Claus rather than the Elf of Morse poem was depicted in series of illustration for Coca-Cola. Ayan na, no? Ginamit na ito ng Coca-Cola. Advertisement during in 1931. In-advertise na ginamit na ng company ng Coca-Cola itong matabang mama na may mahabang balbas na kinuha sa konsepto ng God of Odin na si Sinterklaas o yung tinatawag nating God of Thunder na si Thor. Hindi po yan pinaniniwalaan ng simbahan at wala pong katuruan ang simbahan na ang tunay na Santa Claus ay ganon ang itsura gaya ng idinidepict noong Coca-Cola Company. No? Hindi po iyon. Okay. Sabi rito, Coca-Cola advertisement introduced in 1931 that introduced and made the red Santa suit an icon in modern version of the Santa Claus legend. On his toy shop, workers are elves, Rudolph, and nine reindeer with a red and shiny nose was invented in 1939. Ayan. Kaya wag po tayong maniniwala na itong Santa Claus na mayroong hili-hilang mga reindeer na si Rudolph ang pinuno ay inimbento lamang ito noong 1939 by an advertisement writer for the Montgomery Ward Company. Hindi po totoo na si Santa Claus ay mayroong Rudolph the Red-Nosed Reindeer at mayroong po siyang hila-hilang karway. Hindi po totoo yan. Yan po ay inimbento noong 1939 by an advertisement writer for the Montgomery Ward Company. Kaya yung ibinupukol sa atin ng mga separated brethren natin, ibabalik natin sa kanila na sila mismo ang gumawa ng multong iyon at ikinakapit sa atin at ibinibintang na sa atin daw yon. Hindi po. Gawa po yan ng mga protestante at hindi po ng mga Katoliko. Dito natin makikita kung kailan na-imbento yung itsura ng Santa Claus na merong hila-hila na karwahe, no? So mga kaindi, maging aware po tayo sa ating pananampalataya, no? Ulit ko po, yung nakikita nyo sa mga mall, sa mga advertisement, hindi po ganon ang tunay na Santa Claus na kinikilala ng simbahang Katoliko. At wala pong Santa Claus na ganon ang itsura sa loob ng simbahan. Another, the New York elite succeed in domesticating Christmas through a new Santa Claus tradition. Sa Amerika talaga ito ginawa para imak yung original na Saint Nicholas na Santa Claus natin. Invented by Washington Irving, ayan, no? The New York elite succeed in domesticating Christmas through a new Santa Claus tradition. Nagkaroon uli sila ng biracial, no? Gaya ng sinabi ko, kinopya sa God of Thunder o sa God of Odin ng mga German. Ito naman ang another na tradition lumabas. Invented by Washington Irving, John Pintard, and Clement Clarke Moore. Moore's poem was printed in the Four New Almanacs in 1824. Sabi rito, it was in the Troy, New York paper. The poem and other description of Santa Claus ritual appear in more and more local papers more than anything else. A visit from St. Nicholas introduced and custom of a cozy domestic Santa Christmas tradition to the nation. Yung makabagong Santa Claus na tradition ay inimbento by Washington Irving, John Pintard, and Clement Clarke Moore. Sila po yung mga nagpakalat ng itsura ng mga pekeng Santa Claus. Amen, no? Gaya ng pinakita ko sa inyo, ang tunay na Santa Claus po ay ito pong ating pinaniniwalaan na ganito po ang itsura niya. Ayan, no? Ayan po ang tunay na Santa Claus natin, no? Hindi po, ayan, no? Obispo po yan, obispo. At ito po ang tunay na kanyang kasuotan during that time. Ayan.
Hindi po yung matabang mama na nakakulay pula na may hawak-hawak na Coca-Cola gaya po nito. Hindi po ito ang tunay na Santa Claus at imbento lamang po ito ng ating mga separated brethren tumaking the original Santa Claus na pinaniniwalaan at pinananampalatayaan ng ating simbahang Katoliko. Kaya maging aware po tayo mga kamaralig, no? Huwag po tayo magpapalinlang doon sa nagsasabing tayo daw ang gumawa nun. Hindi po. Sinabi ko kung sino nag-imbento at wala pong Santa Claus na matatagpuan gaya ng pinanonood natin sa TV na nandoon daw sa North Pole. Halugugin mo ang buong North Pole, wala kang makikitang Santa Claus na nakatira doon. Okay? No? Ganun po katindi ang komersyalismo na sa panahon natin at panahon pa noon upang iligaw tayo sa mali sa mali nilang paniniwala tumaking sa simbahang Katoliko. No? Doon natin makikita, brothers and sisters. Kaya tandaan po ninyo, ang tunay nating paniniwalaan ay yung pong ating simbahang Katoliko. Huwag po tayong maniniwala doon sa sabi-sabi na yun daw ang totoong Santa Claus. Hindi po. Imbento lamang po yan ng mga kartunista at ng mga tinurang kong mga tao kung sino po yung gumawa ng pekeng Santa Claus para po i-mock ang tunay na Saint Nicholas ng Myra. Bakit po tinawag itong Saint Nicholas of Bari? Dahil during that time, nung pumapasok po yung mga Saracen during the First Crusade, no, nilusob nila yung lugar na yon at kinuha po ng mga mongha yung labi ni Saint Nicholas at dinala po doon sa Italia, Bari. Kaya tinawag din silang Saint Nicholas of Bari. Yung kanyang katawan hanggang ngayon o yung kanyang kalansay hanggang ngayon ay nandoon po. Kaya tinawag din silang Saint Nicholas of Bari. Dahil dinala po ang kanyang mga labi ron upang hindi po ito masira na mga Saracen na lumusob during the First Crusade nung that time na yon. So dito natin makikita. Okay, no? So nawa makapagbigay po ako ng maikling kaalaman tungkol po dito sa Saint Nicholas na hindi po yan ang tunay na Santa Claus na pinapakita sa mga mall, ipinapakita doon sa mga commercial. Hindi po. Ang tunay pong Santa Claus natin ay si Saint Nicholas ng Myra. Dagdagan natin. Ito pa po. Image of Santa Claus were further popularized through Brandon Sandblom. Ayan, pinapopular na, no? Instead na ang gumawa nito si Harper, no? Si Nash, no? Si Thomas Nash, sila Harpers, no? Ito po ay napopularize din ng image of Santa Claus were further popularized through Haddon Subslom depiction of him for the Coca-Cola Company's Christmas advertising in the 1930s. The popularity of the image spawned urban legends that Santa Claus was invented by the Coca-Cola Company or that Santa wears red and white because they are the colors used to promote Coca-Cola brand. Ayan. Kaya ganon ang kulay ng Santa Claus dahil i-promote ang kulay ng Coca-Cola na company. Pansinin niyo yung ng Coca-Cola logo kulay red. Kaya ginamit nilang ganon at nagdepict sila ng matabang mama na ginamit nila yung God of Odin ng mga Europe, no, yung mga Dutch o ng German na sa panahon natin ngayon ay tinatawag nilang God of Thunder na si Thor. Okay. Kaya sa maniwala kahit sa hindi po yan ang tunay na Santa Claus. Okay, no? Kaya yung merong Rudolph the Red-Nosed Reindeer, hindi po totoo na mayroong si Saint Nicholas ng Myra na merong ganong sasakyan. Imbento po yan ng mga kaibigan nating mga protestante. Okay, no? So, nakapagbigay po ako sa inyo ng maikling aral para po sa pananampalataya natin na hindi po tunay na Santa Claus ay nakatira doon sa North Pole. Siya po ay namuhay at nakatira sa po ng kanyang mga magulang doon sa Patara, no? Sa Patara. Doon po mababasa sa Acts chapter 27
5 at saka Acts chapter 21 verse 1. Patara ng Lycia, lungsod ng lungsod ng Cilicia sa Mira. Okay. So doon po, no. So salamat po sa mga gising sa ngayon, lalo na nasa abroad, no. Salamat sa inyo at kahit papaano po ay inyong sinusubaybayan ang ating pahayag sa katotohanan tungkol sa tunay na Santa Claus. Ulitin ko po, wala pong Santa Claus na ganon ang itsura. Pinakita ko po sa inyo ang tunay na Santa Claus. Ang magiging topic po natin sa darating na mga araw ay patungkol sa mga Christmas, kung saan ito nag-origin, sino ang gumawa nito, at kung paano ito patuloy na umiiral sa panahon natin ngayon. Yung mga Christmas card, yung mga Christmas carol, yung Belen, yung birth of Jesus Christ, tatalakayin po natin dito yung mga related, yung tinatawag nating yung may mga 4 na kandila na sinisindihan, saan ba nanggaling yan, ilalahad po natin ang tunay na katotohanan yan, no? Yan po ay dapat nating malaman bilang mga mananampalatayang Katoliko. So ngayon, sabi nga ni si Sheila, kaya Coke pala, no? Yes, dahil para po sa advertisement ng Coca-Cola, kaya kinuha ito ng Coca-Cola dahil kulay pula po yung Coke. Tandaan niyo po, sinabi ko kung sino ang nag-imbento, gumawa ng Rudolph the Red-Nosed Reindeer na ganyan, binanggit ko po yung pangalan. Kaya wag po tayong maniniwala sa mga paratang ng separated brethren natin tungkol kay Santa Claus na sila mismo ang gumawa at kinakapit sa atin. Ang tunay pong Santa Claus natin ay si Saint Nicholas ng Myra at tinawag ding Saint Nicholas of Bari. Siya po ang tunay na Santa Claus na nagtatago kapag gumagawa ng kabutihan sa kapwa at hindi inilalantad. Minakma nila itong ating tunay na Santa Claus, pero pansinin niyo, hindi inalis nito yung pagiging cheerful giver ng Santa Claus na to, no? Minakma nila yung itsura nito, pero yung pagiging cheerful giver, yung pagiging mapagbigay, nandoon pa rin. Okay, natandaan niyo yan. Kaya po tayo, kung tayo gagawa, wag po nating asahan na ibabandera pa yung ating mga pangalan na tayo ay tumulong, nagbigay ng ganyan. Tularan po natin si Saint Nicholas na pinanghawakan niya yung sinabi ng Diyos. Kung gagawa ka, ito ay sekreto at ang Diyos na nasa langit ang siya magbabalik sa iyo ng siksik, liglig at umaapaw. So maraming salamat mga kaindi. Babasahin ko po ang inyong mga sinasabi dito, no? Salamat po sa pagsubaybay ninyo at nawa naging malinaw po sa atin na ang tunay na Santa Claus ay hindi po yung modelo ng Coca-Cola, kung hindi po si Saint Nicholas ng Myra. Okay, salamat po sa inyo, no? Ang sabi dito ng Annalyn Polanco, good day Bromel, happy watching from Canada, Toronto. Salamat Annalyn Polanco. Lunch break ko, salamat. Bernard Malansay, Saulong Eguya. It's blessed day for Brother Melchor watching from Libya at sa lahat ng mga kapanalig. God bless to all. Salamat, no? Pati taga Libya nanonood sa atin, no? Si Abel Gadon. Good morning, bro. Mel watching from Kingdom of Saudi Arabia. God bless us all. Salamat. Si Pot LC o si Sheila Cortez. Salamat. Okay, salamat. Okay, Don Torres, uy, gandang umaga bro Mel, no, sure, no? Don Torres, magandang umaga rin. Sheila Cortez, si Saint Nicholas, no? Bishop, yes, obispo siya. Sheila Cortez, patron saint of sailors, nakalimutan ko na yung iba, yes, patron saint sailor din siya, no? Nandito pa po kung sino yung mga nagiging patron siya, no? Kinikilala siyang patron. Patron siya ng mapagbigay sa kanyang mga nasasakupan during that time na siya ay namuhay bilang isang tunay na tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Yung kanyang mga mana sa kanyang mga bugulang, itinulong niya bilang mga dori sa mga batang mga babae na kapag hindi nakapagbigay ng dori sa kanyang pagiging mag-aasawa ay ibebenta bilang slave. Itinulong niya 'yon nang hindi niya sinasabi. Kaya po, pansinin ninyo, no, nagsasabi tayo ng mga stocking, ng mga medyas, inaabangan natin kung sino si Santa Claus. Ngayon, mayroon tayong mga naririnig na makanta, yung kanta ng Sino si Santa Claus? Ang tanong sa akin ng aming bunso na naglalambing, bakit Pasko lamang natin kapiling at nagmamahal sa atin? Di ba? Kanta po yon. Pakinggan mo bunso nang malaman mo, si Santa Claus ay laging naririto.
Ang ganda po ng kanta na yon, no? Ang tunay na Santa Claus na nagbibigay ng mga gift sa ating mga medyas nung tayo mga bata, walang iba kundi po ang ating nanay at tatay. Hindi po yung nasa North Pole na imbento lamang ng mga kaibigan nating protestante. Okay, no? Abel Gadon, hello, Shepot Elsie, Cook pala. Okay. Shell Makiri in Saint Nick pala yung Santa Claus. Yes. Don Torres, ibang klase ang lakas ng impluensya ng marketing noon pang 1935. Correct. Hanggang sa panahon natin ngayon, no? No, maraming mga ganyan na ina-advertise, no? Pero hindi mo alam na ang pinag-ugatan pa nila ay hindi sa simbahang Katoliko kung hindi gawa-gawa po ng ating mga separated brethren at kinakapit po sa atin. Nawa ang munting kaalaman na ito na ibinigay ko sa inyo kung sino po yung Santa Claus na dinipik nila na yon, yan po ay yung Odin, no? Na God of Thunder na sa panahon natin kinikilalang si Thor. Pansinin nyo yun sa Avengers. Si Thor po ay nakasuot ng kulay pulang kapa. Na, yun ang modernong Thor nila. Kaya wag po tayong maniniwala pag minsan nakakabasa ko. Sabi doon, no, ito bang Santa Claus ito nakaano ba sa Biblia? Yung kanyang pinanggalingan na original na Santa Claus na si Saint Nicholas of Myra ay nandoon mismo, binanggit po na sa Patara chapter 21 verse 1 sa Patara, at doon sa Acts chapter 27 verse 5 sa Myra ng Lycia. Nandoon po ang tunay na Santa Claus na nanggaling at hindi po doon sa North Pole. So maraming salamat mga kaindino. Salamat po sa inyong lahat. Pasensya na po kayo kung bakit hindi ko po ito na-live noong December 6. Nag-evangelization po kami doon sa mga inmates, no? Hindi na po namin ipinopost yung mga ginagawa nating kabutihan, no? Yan po si Lord na ang magbabalik sa kanila na yan kung ano man po yung ating nagagawa. Salamat din po sa mga taong patuloy na nagbibigay sa atin ng material, spiritual support. Ganon din po, inihintay po namin yung mga picture na that family that prays together stays together, na yung pong nag-sponsor na magbibigay po ng 1,000 pandagdag sa Noche Buena ay ipadadala po namin, no? Kaya magpadala na po kayo ng mga picture, no? Salamat po. Muli ipagdasal po natin ang mga taong patuloy na humingi sa atin ng spiritual healing, physical healing, at sa lahat ng kanilang mga kahilingan. Ipagdasal po natin sila. Hanggang sa muli, maraming salamat po. By next year, doon na po tayo magkikita-kita sa ating YouTube channel, no? Mawawala na yung ating kasi medyo nakagawa tayo ng konti lang naman, no? Konting paglabag, no? Kinakailangan pala may accompany ng elder yung batang magla-live. Hindi po namin kasi alam yun, no? Kaya by next year, mga January 3rd week or 4th week ng January, magla-live na po tayo sa ating YouTube channel. Muli mga ka-indie, samahan po ninyo kami sa isa pa nating channel na Faith Seeking and Understanding. Naglalagay na po kami ron, unti-unti po kami naglalagay doon, na yung hindi nyo po nakikita dito, doon nyo po makikita at magkakaroon po kayo ng mga iba pang kaalaman at pagpapalalim sa atin, no? Salamat sa inyo, no? Unuulit ka po, nag-aantay po kami ng mga picture na magsesend po sa amin ng The Family That Prays Together Stays Together, na meron pong mag-i-sponsor niyan 1,000 po. Wala pong kaltas yun, no? Kasama na pong ihuhulog namin sa Palawan at ipadadala po yung mapipili ng aming sponsor kung sino yung picture na yon na mananalo, at padadalan po namin ng 1K na galing po sa kanya at hindi po galing sa amin, no? Salamat po at maraming salamat sa inyo, lalo na sa lahat ng mga taga-subaybay ng ating In Defense of the Truth page and YouTube channel, at ganon din po sa Faith Seeking and Understanding. Maraming salamat mga ka-indie. God bless us all. Mabuhay po tayong lahat. Viva Iglesia Katolika. Viva Cristo Rey. Ave Maria, Gracia Plena. Ngayon po sa araw na ito ay pinagdiriwang ng ating simbahan ang Immaculate Conception, no? Ang kalinis-linisang paglilihi sa ating mahal na inang Birheng Maria, no? Salamat po. Naway magsimba po tayo, manalangin at patuloy pong dumalangin sa lahat ng ating kangailangan. Advance po
na maligayang Pasko sa inyong lahat. Advance Merry Christmas po, no? Pero wag po kayong mag-alala, no? Magla-live pa rin po tayo about tungkol sa mga Christmas na dapat nating malaman. Ganon din yung mga Caroline, kailan nag-umpisa yung Caroline, kailan nagkaroon ng mga aginaldo, bakit may Christmas tree, ano yung sinisimbolo ng Christmas light, bakit mayroong mga parol, tatalakayin po natin dito mga kaindi, kung bakit natin mayroon tayong mga ganyang palamuti. Abangan niyo po sa muli nating pagla-live. Ito po si Brother Melchor Manalili na nagsasabing, tindigan ng tama, ipaglaban ang katotohanan. God bless us all. Mabuhay po tayong lahat. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Salamat po hanggang sa muli nating pagkikita para po sa ating live streaming dito po sa In Defense of the Truth YouTube channel and feed. Salamat po. Amen. Amen. Salamat.